paghahanda po ay tayo po isama-samang manalangin upang atin pong muling ihanda ang ating sarili para po sa ating paglapit at ating pagsamba sa ating dakilang Diyos na buhay. Sige po, tayo po isama-samang manalangin. Aming dakilang Diyos na buhay, aming Diyos na kataas-taasan, pinupurit, sinasamba ka namin, Panginoon, sa umagang ito sapagkat meron kaming pagkakataon upang sama-sama naming itaas, pasalamatan at papurihan ang nag-iisang Diyos na buhay na Ikaw lamang, Panginoon. Salamat po dahil meron kaming pribilehiyo, Panginoon, na magawa ang inyong kalooban sa umagang ito. Ang patuloy po namin dalangin ay patuloy niyo pong siyasatin ang aming mga puso at alisin niyo, Panginoon, ang mga pwedeng maging hadlang at balakid sa aming paglapit sa inyo. Nang sa gayon, O Diyos, ay tunay na marapat namin na masamba at maitangal ang inyong dakilang pangalan. Samahan niyo po kami, O Diyos, sa aming gawain sa lahat, Panginoon, ng part ng program ng gawain na ito at ng ministeryong ito ay tunay, O Diyos, na maitaas lamang ang inyong dakilang pangalan. Kinikilala namin na kayo lamang ang Diyos, ang nag-iisang Diyos na buhay at wala nang ibang sasambahin at itatangal sa lupang ito kundi ang inyong dakilang pangalan lamang, O Diyos. Salamat po muli sa inyo po namin binabalik at pinagkakatiwala ang lahat ng papurit pa. Salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili lang tayo sa pagkakaupo, but let us sing for the joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before Him with thanksgiving and extol Him with music and song. Let us sing to the Lord a new song. Sing to the Lord all the earth. Sing to the Lord and praise His name. Proclaim His salvation day after day. Awitan natin ating Panginoon na may mga puso nagpupuri at sumasamba sa Kanya na siyang lumikha sa ating lahat. Your heart still beat? Is the mighty word of the living God upholding you? Then sing, oh sing. Has the Father's love filled your longing heart with grace for every your burdens at Jesus' feet and find His strength to stay. Oh, sing. Morning and evening, everything breathing must sing. Oh, sing. All of creation, rise up and praise the King of Kings and sing. Has the Son of God died to take away your sin and set you free? Has the conqueror trampled over death? Is
returns in majesty. We will bow, we'll wander before the Lamb, and evermore the saints will sing. Yes, evermore the saints will sing. Morning and evening, everything breathing must sing. Oh, sing. All of creation, rise up and praise the King of Kings. Let's sing morning and evening. Morning and evening, everything breathing must sing. Oh, sing. All of creation, rise up and praise the King of Kings and sing. Purihin po ang Panginoon. Sa oras na po ito, tayo po ay tumayo at tayo po ay sama-sama at sabay-sabay na umawit sa ating Diyos. Sabi po sa awitin natin, everything breathing must sing, O sing. At ito pong araw na ito po ang itinilaga ng Diyos upang tayo ay sama-samang sumamba sa Kanya. At ini-encourage at inaanyayahan po namin ang bawat isa na tayo ay umawit ng mga awiting pagsamba at dakilain ng dakilang pangalan ng ating Diyos. Ang ating Diyos na hindi nagbabago mula noon, ngayon, at bukas at magpakailanman. Tayo po ay sabay-sabay, sama-samang umawit ng pagsamba sa Kanya. Before the skies were born, before the oceans roar, before the mountains reach for the burning stars, through all your words and ways, through every promise made, through every means of grace that reveals your heart. Let's all sing, you are unchanging. You are unchanging, faithful, unfailing, now and forevermore. God everlasting, sovereign and reigning, now and forevermore. In every season here, in waves of joy and tears, in all the ways our eyes only see in part. With every trial we face, with every test of faith, with our eternal hope written in your scars. You are unchanging, faithful, unfailing, now and forevermore. God everlasting, sovereign and reigning, now and when earth and heaven fade, when sight has bloomed from faith, when we are home at last in a Savior's arms, then all will be made right, then every tear will dry, then your redeeming light will destroy the dark. So you are unchanging, you are unchanging,
Daniel chapter 7. As I looked, thrones were set in place, and the Ancient of Days took his seat. His clothing was as white as snow, the hair of his head was white like wool. His throne was flaming with fire, and its wheels were all ablaze. In my vision at night I looked, and there before me was one like a son of man, coming with the clouds of heaven. He approached the Ancient of Days and was led into his presence. He was given authority, glory, and sovereign power. All nations and peoples of every language worshipped him. His dominion is an everlasting dominion that will not pass away, and his kingdom is one that will never be destroyed. Let us continue to sing to the Lord, the one who sits on the throne, the Ancient of Days. Patuloy po tayo sa pag-awit. Kingdoms rise and falls, but we can see Him faithful through it all. Kaya naman, patuloy nating awitan ang ating Diyos na tapat at totoo. Ang Diyos na dakila at nag-iisa. Ang Diyos na hindi nagbabago. Patuloy po tayo sa pag-awit. Though the nations rage, kingdoms rise and fall, there is still one King reigning over all. So I will not fear, for this truth remains, that my God is the Ancient of Days. None above him, none before him, all of time in his hands. For his throne it shall
salamat, Panginoon, sa katotohanan na Ikaw ang Diyos namin noon, ngayon at magpakailanman, Panginoon. Maraming salamat dahil sa katotohanan ito, Panginoon, may pag-asa po kami, Panginoon, at we can rest, Panginoon, sa katapatan ninyo na sa huli, Panginoon, makikita ka namin face to face, Panginoon. Maraming salamat sa kabutihan ninyo, Panginoon, sa biyaya ninyo, sa lahat, Panginoon, na meron sa inyo. Maraming po salamat sa lahat. Sa inyo po lahat ng papuri, parangal, pagdakilat, pasasalamat sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Maaari na po tayo makaupo. Magandang umaga po. Good morning. Inaanyayahan po ang mga kabataan na magpa-participate sa Sunday School na mag-proceed na po sa rooms 1 and 2. Habang binabasa ko po ang salita ng Diyos, Psalm 91, ay inaanyayahan po ang bawat isa na ihanda ulit ang sarili at makiniig sa ating Diyos at namnamin ang salita niya na maririnig natin sa umagang ito. Psalm 91. Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in whom I trust. Surely He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. Verse 9. If you say, the Lord is my refuge, and you make the Most High your dwelling, no harm will overtake you. No disaster will come near your tent. For He will command His angels concerning you to guard you in all your ways. They will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. You will tread on the lion and the cobra. You will trample the great lion and the serpent. Because He loves me, says the Lord, I will rescue him. I will protect him, for he acknowledges my name. He will call on me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life, I will satisfy him and show him my salvation. Tayo pong lahat ay manalangin. Once again, we come to you, Lord, and we thank you for this opportunity to worship you and hear from you. Lord, please search our hearts. You know our thoughts. Please see if there's any offensive way in us, and please lead us to way everlasting. May you be blessed through the proclamation and acceptance of your word. This we pray in Jesus' name. Amen. Kung meron pong isang salita na may gagamit natin upang maisalarawan ang nangyayari sa paligid natin ngayon, ito po ay kaguluhan or conflict. Almost every day, meron po tayong naririnig na news about a certain crisis or alitan at mga bagay na nagdudulot sa atin ng kabalisan. Once you open your social media, or in fact, once you open your eyes and makita mo ang cellphone mo,
most of the time, nagdudulot ito sa atin ng distractions and kung hindi man ay kabalisahan sa buhay. Kaugnay po ng katotohanan ito ay makikita natin sa isang pag-aaral na naisagawa last year na almost 4 out of 10 na tao sa buong mundo ay nakakaranas ng severe anxiety dahil po sa mga nangyayari sa paligid natin. It's ironic po kung titingnan natin dahil sa kabila ng pag-usad ng buhay ng bawat tao like technology, ay mas maraming nababalot sa atin ng fear or stress or even anxiety because of the uncertainties. Compared daw yan sa last decade, sa previous decade. Ang sabi nila, ang isa sa pinakamalaking crisis na pinagdadaanan ng tao ngayon, it's not economical, it's not war, or it's not calamity. Ito po ay kawalan ng kapayapaan sa puso ng bawat tao. Marami pong tao ang naghahanap ng kapayapaan at kasiguraduhan at pag-asa sa gitna ng uncertainties dito sa buhay natin. Ito pong binasa natin mula sa salita ng Diyos. Ito po ay reminder sa bawat isa na meron po tayong matibay na kanlungan. Siya ang aking kanlungan at ang aking tanggulan, ang aking Diyos na siyang pinagtitiwalaan ko. Later on po, throughout our worship service, we will realize that peace is more than just being safe in the midst of danger. It's more than feeling secure because lahat ng needs natin are provided. It's more than being assured or being confident because of the things that we can do. Ang panalangin po natin sa bawat isa at sa lalong-lalo na po sa mga bago nating nakasama ngayong umaga, ay ang bawat isa sa atin ay masumpungan ang totoong kapayapaang buhat sa Diyos. And it begins with being at peace with God. Kung pagmamasdan po natin yung mga nangyayaring kaguluhan, bunga po yan ng katotohanan na ang bawat isa sa atin ay lumayo sa Diyos. And no matter how good we think we are or how religious we think we are, hindi po natin masusolusyonan ang kaguluhang ito. Hopefully, today, we realize the truth, that the true peace comes from God. Perhaps, siguro po, God is reaching out to you this morning. Our invitation and our encouragement to you, to everyone, is to come to Him so that you will experience the peace that surpasses all understanding. Sabi po ng kanyang salita, today, if you hear His voice, do not harden your hearts. As we worship po sa pamamagitan ng mga awitin sa umagang ito, we invite everyone to listen, reflect, and respond po sa pagtawag ng ating Diyos. And for all of us po, sa karamihan sa atin, na meron ng mapayapang ugnayan sa ating Diyos, magandang paalala po ito sa atin kung sino ang ating Diyos at kung ano po ang mga ginawa niya sa atin. Sama-sama po natin siyang sambahin, purihin at pasalamatan sapagkat siya ang ating kanlungan, tanggulan at Diyos na papananaligan.
Yung pong awitin na yun ay nagpapaalala sa atin ng magandang katotohanan, that there is safety, comfort, and rest in the presence of God. Kung titingnan po natin yung imagery na ginamit sa ating basihang talata, makikita natin when a storm comes, ano pong ginagawa ng inahin, bird, ng bird. It gathers yung mga anak niya. And ano pong nangyayari sa kanila? Nawawala ba ang panganib? Hindi nawawala ang panganib. Ngunit ang ginagawa ng magulang ay nililimliman niya ang kanyang mga anak upang protektahan sila sa gitna ng panganib. Nangako po ba sa atin ang Diyos na hindi na tayo mahihirapan dito sa mundong ito? Hindi po. Hindi ba tayo damay sa mga nangyayaring kagugluhan sa mundo o sa bansa natin? Damay tayo. At yan po ang katotohanan na natututunan natin sa ating mga pinag-aaralan mula kay Santiago, na natutunan natin na ang mga trials and sufferings are part of the Christian life. Ang pangako po ng Diyos ay hindi yung ma-exempt tayo sa mga kaguluhang ito. Ang pangako niya po ay yung hindi tayo nag-iisa sa gitna ng mga pagsubok na ito. So yan po ang una nating katotohanan, na in God's presence, we have peace. Kung titignan po natin ang Psalm 91, hindi po ito nagsisimula sa absence of danger or troubles, but it begins with the presence of God. Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. Ang binibigay po na kapayapaan ng Diyos is not merely in the absence of troubles in our lives. It is the confidence that God is with us in the midst of them. So mga kapatid, if you are experiencing loss po, kung nakakaranas po tayo ng kasakitan, then we grieve. We cry when we are hurting. Pag nagkakasakit tayo, we can come to God. In fact, if you read the book of Psalms, samot-saring emotions po yan na makikita natin as response sa mga outward na circumstances sa buhay. Ngunit bilang mga mananampalataya po, hindi po natatapos sa pagdurusa ang anumang pinagdaraanan natin sa buhay. Dinadala po natin ito sa ating Diyos. Kaya ang sabi ni Paul, whenever you are anxious, ang sabi niya, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And this verse 7, pakinggan po natin. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. If we look at the phrase, transcends all understanding, ano pong ibig sabihin nito? Sa madaling salita, ang sinasabi nito, humanly speaking, it won't make sense. It transcends all understanding. So how can someone praise the Lord when they are grieving? Di po ba? How can you rejoice while being pursued by the enemies? When we see the history of the ginawa ng Diyos sa bayan ng Israel, and when we read the book of Psalms, makikita natin, in the midst of troubles, His people, specifically the authors ng mga awit na nababasa natin, in the midst of troubles, in the midst of loss and danger, they are praising and worshiping. And in fact, when we look at the life of the apostles sa New Testament, whenever they are persecuted, whenever their lives are in trouble, ano po ang ginagawa nila? They are worshiping, they are rejoicing. So ano pong meron doon? Does it make sense when you find joy kahit na nahihirapan ka? Only when you have that kind of peace that comes from God. Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in whom I trust. Sabi po ng susunod natin na awitin, should mountains melt into the roaring oceans, the earth give way, or heaven's light grow cold, Almighty God, you are my strong defender. Be still, my soul.
when all I see are enemies before me, when unbelief and doubt have taken hold, O Lord of hosts, you promise to defeat them. Be still my soul. So sama-sama po nating pagdili-dilihan ng ginawa ng Diyos sa bawat isa sa atin habang pinapakinggan at inaawit ang awitin na ito. Should mountains melt into the roaring oceans, the earth give way, or heaven's lights grow cold, Almighty God, you are my strong defender. Be still, my soul. When all I see are enemies before me, when unbelief and doubt have taken hold, O Lord of hosts, you promise to defeat them. Be still, my soul. For you are God, I need not fear, you're sovereign over all. For you are good and always near, I'll rest in you alone. Be still, my soul. Though all around the wicked seem to prosper, they mock your name and rise against your throne. O righteous judge, their deeds you will remember. Be still, my soul. For you are God, I need not fear, you're sovereign over all. For you are good and always near, I'll rest in you alone. For you are God, I need not fear, you're sovereign over all. For you are good and always near, I rest in you alone. Be still, my soul. Though wars erupt, you will not leave us orphans. Though nations rage, you guard us as your own. O Prince of Peace, we will not be abandoned. Be still, my soul. Be still, my soul.
mararanasan po natin ang kapayapaan sa presensya ng Diyos. Imagine po natin we are walking sa isang dark alley, for example. And we know in that place ay merong isang violenteng tao na gumagala. And then suddenly, someone will come to you and say, huwag kang mag-alala, sasamahan kita. But look at these two scenarios. Sa first scenario, isang lalaki ang lalapit sa inyo, isang maliit, walang kakayahang lumaban, ang lalapit sa inyo at sasabihin sa inyo, huwag kang mag-alala, akong bahala sa iyo. That's the first scenario. And the second scenario, ang makikita ninyo, isang lalaki, a capable man, capable of fighting and protecting himself and you. Sasabihin sa iyo, huwag kang mag-alala, akong bahala sa iyo. Two scenarios na pareho, parehong words uttered, pero magkaiba po ang pakiramdam, di po ba? Dahil in that particular scenario, ang kapanatagan natin ay maaaring nakadepende doon sa nagtatanggol sa atin. Ang punto po natin, mga kapatid, ay ganito. Ganon din sa ating pananampalataya. Kadalasan, kung titingnan po natin ang lipunan, ang mga tao in general, some people ay nagtitiwala sa kanilang mga pera. So when they say, meron silang, like for example, kahit tayo, mga ordinaryong tao, meron tayong 1 million sa bangko, we feel somehow we are assured and we feel secure, di po ba? What happens kung after a month, naging 500,000? So may 500 ka pa. Dati wala ka mang 500,000. So naging 500,000, somehow okay pa. What if naging 100,000? And then nagkasakit na. Anong nangyari sa pera na pinanghahawakan natin? Sa ibang tao, ang pinagkakatiwalaan nila ay sarili. I am capable. I think I can do that. I'm wise. I think I can adjust. I can adapt to whatever situations na pwede kong pagdaanan. Pero what if suddenly nasagasaan ka and you became nawalan ka ng kakayahan? So anong mangyayari? Even yung sarili na pinanghahawakan mo ay hindi mo mapagkakatiwalaan, hindi mo malalapitan. Sometimes we trust other people, our connections, di po ba? Na hindi, kaya natin yan kasi meron tayong kapit kay ganito. But what if that person, kinalimutan ka o pinutol ang connection sa'yo? So we tend to put our security sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bagay. Pero sa ating mga mananampalataya po, alam natin ang sinasampalatayanan natin, di po ba? At madalas nating sabihin sa pulpitong ito na ang ating pananampalataya, ang ating kasiguraduhan sa Diyos ay hindi po ito nakadepende sa kapit natin sa Diyos. Na madalas nating iniisip na I'm holding on to God. But the truth is, He is the one holding on to us. Kaya, ano ang fear natin sa mga gitna ng mga pangyayari sa mundong ito? Kung titingnan po natin ang lumang tipan, ang Old Testament, makikita natin ang pagkakaiba ng Israel sa ibang mga bansa. Hindi naiiba ang Israel dahil sila ay may malakas na puwersa. Hindi po yan ang pinagkaiba nila. Kundi dahil ang Diyos nila ay siyang Lord of Hosts, Most High God. That is the difference. So, mga kapatid, kung babalikan po natin yung pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin, tiyak natutuparin po ng ating Diyos ang mga ito sapagkat siya ay may kapangyarihan at kakayahan na tubdin ang anumang pinangako niya sa bawat nananampalataya sa Kanya. Ako bilang magulang, kahit na ako ay sincere and genuine sa aking anak, sasabihin ko sa kanya, hindi kita pababayaan. At hindi kita iiwan. Regardless kung sincere ako dyan or genuine ang aking sinasabi. When I die tomorrow,
pinutol ko ang pangakong yun. Hindi ko tinupad ang pangakong yun. Simply because it's something that is beyond me. Pagdating sa Diyos, wala pong limit ang Diyos. So whatever ang pinangako niya sa atin, balikan po natin ang mga ito at mapangahawakan natin ang mga ito sapagkat siya ay may kakayahan at kapangyarihan. Magkaiba po kapag ang nangako sa iyo ay alam mong walang kakayahang tuparin ang pinangako sa iyo. Pero ang Diyos natin na buhay, na makapangyarihan, if you look at history, masusumpungan natin ang ginawa ng Diyos sa kanyang bayan. And yun po ang mapangahawakan natin. Tingnan po natin itong panalangin ni Paul para sa mga mananampalataya sa Efeso. At pansinin po natin yung pinangako ng Diyos sa atin, mananampalataya. At pansinin din natin yung ginagawa ng Diyos, kaugnay ang kanyang pangako. Ephesians chapter 3. I pray that out of His glorious riches, He may strengthen you with power through His Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rooted and established in love, may have power, together with all the Lord's holy people, to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ, and to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. Verse 20, chapter 3. Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. Meron pong pinangako sa atin, and He is able to do immeasurably more than all we ask or imagine. So, we can actually rest in His promises. We have peace in God's presence, in God's protection. And we are secured because our God is powerful. Siya ay makapangyarihan. Psalm 91 verse 4, He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. Hinihiling ko po ang bawat isa na tumayo. Samahan niyo po ako sa pag-awit. The Lord indeed is our salvation. The grace of God has reached for me and pulled me from the raging sea, and I am safe on this solid ground. The Lord is my salvation. I will not fear when darkness falls. His strength will help me scale these walls. I see the dawn of the rising sun. The Lord is my salvation. Who is like the Lord our God, strong to save, faithful in love? My debt is paid and the victory won. The Lord is my salvation.
will rise. He will call me home. The Lord is my salvation. Who is like the Lord our God, strong to save, faithful in love. My debt is paid, and the victory won. The Lord is my salvation. Glory be to God. Glory be to God the Father. Glory be to God the Son. Glory be to God the Spirit. The Lord is my salvation. Glory be to God. Glory be to God the Father. Glory be to God the Son. Glory be to God the Spirit. The Lord is my salvation. The Lord is my salvation. The Lord is my salvation. Hallelujah, God. Yes, Lord God. You are our salvation. We give you praise, oh God. We glorify your name, Lord. Thank you, Lord God. Amen and amen. Pwede na po tayong makaupo. Pakinggan po natin ang sinabi ng Diyos sa bayan ng Israel. Jeremiah chapter 2 verse 5. What fault did your ancestors find in me, that they strayed so far from me? They follow worthless idols and became worthless themselves. Again, basahin ko po ulit. What fault did your ancestors find in me, that they strayed so far from me? Nakakalungkot pong isipin na matapos maranasan ng Israel ang pagliligtas ng Diyos, ang provision, guidance, and protection ng Diyos, madalas pa rin silang lumingon sa mga ibang bagay para sa kanilang seguridad at pag-asa. Ngunit kung susuriin po natin ang ating mga sarili, hindi ba't madalas na ganon din tayo? Kapag may problema, mas mabilis tayong magtiwala sa ating kakayahan, sa ating resources, sa mga plans natin, or sa ibang tao. Sometimes, most of the time, we don't just turn our eyes toward these things. We also follow them. We revolve our lives around those things. Ang sabi po ng Diyos sa ganyang ugali, sa ganyang gawain, idolatry. You are following worthless idols, worthless gods. Madalas po tayo, kahit sa atin mga mananampalataya, we tend to shift our focus paminsan-minsan. Kapag po nawawalan tayo ng grip, as if na sa grip natin nakadepende ang
kasiguraduhan. Most of the time, ang buhay natin, hindi natin namamalayan, umiikot na sa mga ibang bagay. Bakit napakadali po sa atin na umasa sa mga bagay na ito, na mga temporal na bagay, walang katiyakan. Samantalang makikita natin ang ginawa ng Diyos. Tulad ng Israel, naranasan nila ang provision, ang protection, ang guidance ng Diyos sa kanilang buhay, actual. And still, they followed worthless gods. Kaya ang sabi ng Diyos sa kanila, what fault did your ancestors find in me that you strayed so far from me? Bakit napakadali po sa atin na maging ganon din po? Samantalang naranasan natin ang kabutihan ng Diyos, naranasan natin ang kapatawaran ng Diyos. Bakit once we fall into sin, once we yield sa temptation, bakit tayo lumalayo sa Diyos when we can come to Him? Samantalang naranasan natin ang kapatawaran ng Diyos. Bakit ang natural tendency ng bawat isa ay lumayo sa Diyos? Mga kapatid, magandang paalala po na tignan natin ang kabutihan ng Diyos sa buong panahon. We can even look before our existence dito sa mundong ito sa pamagitan ng salita ng Diyos. If we look at the track record, ang ginawa ng Diyos sa kanyang bayan na kanyang pinangakuan noon, walang ni isang salita ang hindi nangyari sapagkat ang Diyos ay tapat sa bawat salitang kanyang binibitawan. Sabi ng Hebrews chapter 10, we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus, by a new and living way open for us through the curtain that is His body. And since we have a great priest over the house of God, let us draw near to God with a sincere heart and the full assurance that faith brings, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience, and having our bodies washed with pure water. Let us hold us unswervingly to the hope we profess, for He who promised is faithful. Sabi ni Paul sa 1 Thessalonians chapter 5, may God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The one who calls you is faithful, and He will do it. Sa atin pong mga mananampalataya, mayroong mapayapang ugnayan sa Diyos. Alam natin ang mga katotohanan ito. Mapanghahawakan ang mga katotohanan ito. Sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan, ibig sabihin, kaya niyang tubdin ang mga pangakong ito. Pangalawa po, ang Diyos ay tapat. Magkaiba po kung ang isang tao ay may kapangyarihan. Di ba po, makikita natin, every election, maraming promises. And once they gain power, hindi natutupad ang mga promises simply because they are unfaithful. But we have a God who is powerful and also faithful. Kaya mapanghahawakan po natin ang kanyang salita. Ang sabi ni Paul again, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. For I am confident that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus. Purihin po natin ang Diyos dahil sa kanyang katapatan. Mapanghahawakan natin ang kanyang pangako. Psalm 91 verse 4, He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and your rampart. Tumayo po tayong lahat at patuloy po nating awitan nating Panginoon and declare His faithfulness, ang kanyang katapatan sa bawat isa sa atin.
ating Diyos ay makapangyarihan at tapat. At dahil doon patuloy nating meron tayong panghahawakan na Kanya tutuparin ang Kanyang mga pangako sa atin. Na kasama natin ng Diyos, maging dito sa lupa at maging sa kabilang buhay. Patuloy nating purihin at sambahin ang ating Panginoong Diyos. What is our hope in life and death? Christ alone, Christ alone. What is our only confidence? That our souls to Him belong, who holds our days within His hand. What comes apart from His command, and what will keep us to the end? The love of Christ in which we stand. Oh, sing hallelujah, our hope springs eternal. Oh, sing hallelujah, now and ever we confess Christ our hope in life and death. For truth can calm the troubled soul. God is good, God is good. Where is His grace and goodness known? In our great Redeemer's blood, who holds our faith when fears arise, who stands above the stormy trial, who stands the waves that bring us down unto the shore, the rock of Christ. Let's sing hallelujah. Oh, sing hallelujah, our hope springs eternal. Oh, sing hallelujah, now and ever we confess Christ our hope in life and death. Unto the grave, what will we sing? Christ He lives, Christ He lives, and what we want will heaven bring. Everlasting life with Him, there we will rise to meet the Lord, when sin and death will be destroyed, and we will feast in endless joy, when Christ is ours forevermore. Sing hallelujah. Oh, sing hallelujah, our hope springs eternal. Oh,
So nakita po natin sa ating Diyos masusumpungan natin ang kapayapaan sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Ang kasiguraduhan po dahil siya ay makapangyarihan at ang kapanatagan dahil siya ay tapat. Ngunit sa aming mga kaibigan po na ngayon lang namin nakasama, nais po naming sabihin na ang mga pagpapalang ito ay matatagpuan lamang sa ilalim ng presensya ng Diyos. At sa labas ng presensya ng Diyos, ang matatagpuan po ng bawat isa ay ang kanyang puot at galit dahil sa kasalanan. Ang problema po ng tao ay hindi lamang kakulangan ng kapayapaan o ng kawalan ng kasiguraduhan o ng kapanatagan. Ang pinakamalalim na suliranin po ng mundo ay ang ating nasirang ugnayan sa Diyos dahil sa kasalanan. Ang sabi po ng kasulatan, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat po tayo, ang bawat isa ay nagkasala laban sa Diyos. Tayo po ay lumayo sa Kanya at pinurso natin ang kanya-kanya nating mga kagustuhan. Nabuhay tayo nang naaayon sa ating sariling kagustuhan. At dahil po ang Diyos ay banal at matuwid, ang bawat isang nagkasala ay makakaranas ng kanyang paghatol. Tatanggap po tayo ng paghatol sa Diyos. Ngunit narito po ang mabuting balita. God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Nagkatawang tao po ang ating Panginoong Hesus, namuhay ng walang kasalanan, namatay sa krus para sa mga makasalanan, nabuhay uli para magbigay ng buhay na walang hanggan sa bawat isang sumasampalataya sa Diyos, sa Kanya. Kaya kung sino man po sa atin na wala pang mapayapang ugnayan sa Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ito po ang paanyaya ng Diyos sa atin. Magsisi tayo sa ating mga kasalanan directly sa Diyos. Dahil sa Diyos po tayo nagkasala, hindi natin kinakailangan sa ibang tao. We can come to God sincerely and repent dahil sa mga ginawa nating pagkakasala. Sumampalataya tayo sa ating Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas at italaga natin ang buhay natin sa Kanya. Dahil sa Kanya po, matatagpuan ang kapayapaan, seguridad at katiyakan na hindi kayang ibigay ng sanlibutan ito. Sa Panginoong Hesus lamang matatagpuan ang lahat ng ito. Sabi niya, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Sabi po ng ating basihang talata, if you say, "The Lord is my refuge," and you make the Most High your dwelling, no harm will overtake you, no disaster will come near your tent. So, ito po muli, paanyaya para sa lahat na panumbalikin natin ang mapayapang ugnayan natin sa Diyos. Sumampalataya sa ating Panginoong Hesus at mararanasan natin ang kaligtasan. Tayo pong lahat ay nagkasala. Walang sino man ang hindi nagkakasala sa lipunang ito. Tayong lahat ay nagkasala at daranas ng paghatol ng Diyos. Ngunit dumating, nagkatawang taong Panginoong Hesus, na buhay ng walang kasalanan, namatay sa krus, nabuhay muli, upang magkaloob ng kaligtasan sa sino mang sumasampalataya sa Kanya. Kaya lumapit po tayo sa Diyos ng tapat at totoo at humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga pagkakasala. Sa bawat isa po sa atin na mayroong mapayapang ugnayan sa Diyos, mapaalalahanan tayo ng katotohanan na meron tayong kapayapaan, ang kapayapaang hindi maarok ng anumang kaisipan. This is the peace that transcends all understanding. Meron po tayong kapayapaan, meron tayong seguridad. Hindi na natin kailangang humanap sa iba pa ng kasiguraduhan. We are secured, insured. We are insured. And we are assured na dahil ang Diyos natin ay makapangyarihan,
At dahil siya ay tapat, mapangahawakan ang bawat salita at pangako na binitiwan niya bawat isa sa atin. Tayo pong lahat ay manalangin. Salamat, O Diyos, sa katotohanan na ikaw ay tapat, makapangyarihan, at sa inyo namin masusumpungan ang tunay na kapayapaan. Aming Diyos, tinataas ko po ang aking mga kapatid. Nawa, O Diyos, ay masumpungan mo sila na patuloy na lumalapit at dumudulog sa inyo. Tinataas din namin ang aming mga kaibigan na ngayon lang naming nakasama dito sa aming pagsamba. Mangusap ka sa kanila, O Diyos, maliwanagan nawa sila ng mabuting balita ng kaligtasan at tumugon sila sa pamagitan ng pananampalataya. Nais naming ibalik sa inyo ang aming pagsamba at aming pasasalamat at ang aming pagdakila sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tayo po'y muling tumayo, pangawitin ng isang awitin na nagpapahayag na ang Diyos ay tunay na tapat, siya ay mabiyaya, at siya ay karapat-dapat. Mula noon, ngayon, hanggang sa hinaharap. Is faithful to his word, even when there seems no way. Though time may pass, his memory will not fade, his promises will never fail. Faithful he has been, faithful he will be. Time and time again, his word returns complete. To his truth I cling when the night is deep. Faithful he has been, and faithful he will be. God is gracious when I doubt. He draws near though I retreat. Though I may wander through the wilderness, he goes with me and gives me peace. Gracious he has been, gracious he will be. What I don't deserve, the Father gives to me. Where he leads my feet, I shall not want or need. Gracious he has been, gracious he will be. God is worthy of my song. Countless are his awesome deeds. His mighty hand has parted raging seas. For those he loves, he has redeemed. Worthy he has been, worthy he will be. Crowned in endless praise, all earth and heaven sing. Holy is the Lord, who reigns in majesty. Worthy
Let's say He is our provider, our covenant protector. He is my provider, covenant protector. All my hope is in the Lord my God. He is my sustainer, merciful Redeemer. All my hope is in the Lord my God. He is my provider. He is my provider, covenant protector. All my hope is in the Lord my God. Oh, He is my sustainer, merciful Redeemer. All my hope is in the Lord my God. Worthy He has been, worthy He will be, crowned in endless praise. All earth and heaven sing. Holy is the Lord who reigns in majesty. Worthy He has been, worthy He will be. Worthy He has been, worthy He will be, crowned in endless praise. All earth and heaven sing. Holy is the Lord who reigns in majesty. Worthy He has been, worthy He will be, worthy He has been, worthy He will be. Once again, let's sing, worthy He has been. Worthy He has been, worthy He will be, crowned in endless praise. All earth and heaven sing. Holy is the Lord who reigns in majesty. Worthy He has been, worthy He will be, worthy He has been, worthy He will be, worthy He has been, worthy He will be. Now all glory to God who is able to keep you from falling away and will bring you with great joy into His glorious presence without a single fault. All glory to Him who alone is God, our Savior through Jesus Christ, our Lord. All glory, majesty, power, and authority are His before all time and in the present and beyond all time. Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Tayo po lahat ay makakaupo. Sa oras pong ito ay ating handa po ang ating sarili para po sa ating pagkakaloob sa ating Diyos sa pamagitan po ng panalangin. Tayo po yung manalangin. Aming Diyos na pinagmumulan ng lahat ng bagay, aming Diyos ng kataas-taasan. Sa oras pong ito kami ay naninikluhod sa inyong harapan at lubos na nagpupuri, nagpapasalamat dahil meron kami pagkakataon para makapagbalik sa inyo ng parangal, pagdakila at pasasalamat sa pamamagitan, O Diyos, ng pagkakaloob. Kinikilala namin na kayo ang Diyos na may lalang ng langit at lupa at ang lahat ng bagay na meron kami ay nagmumula sa inyo, Panginoon, at kaloob ninyo sa amin. Kaya po sa oras na ito ay nais naming
magbalik ng parangal sa inyo, O Diyos. Tanggapin niyo po nawa ang aming pasasalamat, ang aming pagkilala bilang inyong mga anak at inyong mga tinubos. Nais namin na i-declare, Panginoon, ang inyong kabutihan sa aming mga buhay. Kaya patuloy niyong kakitaan ng aming mga puso na may katapatan at patuloy niyo nawang makita ang aming mga puso na ikaw ang naitataas at ikaw ang sinasamba. Salamat po sa pagkakataong ito. Kayo ang maluwalhati at kayo lamang po ang madakila. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po sa inyong lahat. Yung mga awitin natin kanina ay napakagandang paalala sa bawat isa. Kung nanonood kayo ng balita, kahit international, yung gera na on and off at hindi natatapos, at yung sarili din nating mga drama, di ba? Talo yung drama ng pelikula pag nanood ka ng nangyayari sa paligid natin. Pero yung awitin kanina natin ay napakagandang mga paalala. Naisip ko lang, mukhang ang pag-asa natin ay wala sa tao. Nasa Panginoon talaga. Yung Ancient of Days, siya yung Diyos na noon, ngayon at magpakailanman, siya ang Panginoon at hawak niyang lahat. Kaya kahit ano mangyari, ang tiwala natin sa Diyos. At isa pa,
mukhang hindi lang ang tiwala natin sa tao, kundi sa Diyos, yung bayan natin mukhang hindi rin ito, kundi yung parating. Gusto ko sanang magkunyari na may umaasa ako, nagaganda ang bayan natin. Gusto ko talagang magkunyari, pero parang hindi ko kaya. Sa tingin ko, yung desperation na yan at discouragement, disappointment ay lalong naghihimok sa atin na manalangin, Lord, dumating na sana kayo. Lord, baguhin nyo na sana lahat. Ayaw na namin dito. Gusto na namin lumipat sa kabila. Gusto nyo ba yun? O gusto nyo pa rito? Mauna na kami. Di ba? Yun ang pag-asa natin. The more we struggle, the more we suffer, the more we anticipate the fulfillment of His promises. Tayo po'y manalangin. Tayong lahat ay tumayo. Panginoon, nagpapasalamat kami sa katotohanan na kayo ang Diyos na pag-asa namin. Kayo ang Diyos na nananatiling Diyos at makapangyarihan, may hawak ng lahat ng pangyayari. At kayo ang Diyos na lumikha sa amin at alam ninyo ang bawat detalye ng pinagdadaanan namin. Kaya ang pag-asa namin ay tanging sa iyo lamang. Ang aming mga mata ay nakatuon lamang sa inyo. Ang aming mga hangarin ay hindi na dito, kundi dyan mismo sa ipinangako ninyo. Gaya po ng sinabi ninyo na kami po ay manalangin patuloy para sa aming bayan, ginagawa namin ito. Pero at the same time, yung aming mga mata ay nakatuon tanging sa iyo at sa renewal of all these things. Alam namin, O Diyos, na mayroong bagong langit, may bagong lupa, at hindi naman talaga kami nilikha para manatili dito lamang at maparam at mawala na lamang lahat at maglaho. Sa halip nilikha mo kami upang kami po ay makapiling ninyo magpakailanman sa iyong banal na presensya. Ito po ang pag-asa namin. Ito po ang blessed hope that we have. Kaya panalangin namin, O Diyos, na sa kabila ng mga pangyayari sa paligid namin, ang mga bagay na ito ang lalo pang mag-intensify, magpaigting ng aming pag-asa at anticipation sa pagdating ninyo at pagmamahal sa inyo. Nawa, O Diyos, katulad ng sinabi ni Pedro, yamang alam namin na ito ang magiging wakas ng lahat ng bagay. Turuan niyo kami mamuhay na may lubos na kabanalan at may pagnanais na sundin ng iyong kalooban. Samahan niyo kami, Panginoon, itong parating na linggo, another week, sa buhay namin. Nais po namin italaga ito para sa inyo. Bigyan niyo kami ng sapat na biyaya nang sa gayon makaya namin at makapamuhay kami ng ayon sa iyong kalooban. Bigyan niyo kami ng sapat na pananampalataya na magsisilbing kalakasan ng bawat isa sa amin. Samahan niyo kami, Panginoon, para sa iyong kaluwalhatian. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Muli sa Diyos po lahat ng papuri. Maupo muna po tayo at makinig po tayo sa ilang mga announcements. Unahin po natin ang ating mga first-time visitors for this morning as I call your name.